bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong dayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abay. Hello mga ka-Operians, welcome pong muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 14. Kinasusuklaman ni Yahweh ang pagsamba sa mga idolo. Pakinggan ninyong mga Israelita ang mensahe ni Yahweh. Ganito ang sinabi ni Yahweh: huwag ninyong tularan ang mga kaugalian ng mga bansang sumasamba sa mga idolo, ni matakot sa mga tanda sa langit, kahit nanginginig sa takot ang mga bansa dahil sa mga ito. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bansa ay walang kabuluhan. Pumuputol sila ng kahoy mula sa gubat at ito ay hinuhubog ng manggagawa gamit ang kanyang panlilok. Pinalalamutian nila ito ng pilak at ginto. Pinapakuan nila ito ng martilyo at pako upang hindi mabuwal. Ang kanilang mga idolo ay tulad ng panakot sa palayan o scarecrow. Hindi makapagsalita, hindi makalakad, kaya kailangang buhatin. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat wala silang kapangyarihang manakit ni magbigay ng kabutihan. Kaya sinabi ko, walang makakatulad sa iyo, Alahayam. Dakila ka at makapangyarihan ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Hari ng mga bansa, ikaw ang karapat-dapat. Sa lahat ng matatalinong pinuno ng mga bansa at sa lahat ng kaharian, wala ni isa na maihahambing sa iyo. Lahat sila ay mangmang at hangal. Sinasamba nila ang kahoy na walang kabuluhan. Ang pilak ay inaangkat mula sa Tarshish at ang ginto mula sa Uphaz. Ang imahen na ginawa ng panday at pintor ay sinusuotan ng bughaw at ubing damit. Lahat gawa ng bihasang manggagawa. Ngunit si Yahweh ay ang tunay at buhay na Alahayam, ang walang hanggang hari. Sa galit niya ay nayayanig ang lupa at hindi nakakatagal ang mga bansa sa kanyang puot. Sabihin ninyo sa kanila, ang mga idolo na hindi lumalang sa langit at lupa ay mawawala sa ilalim ng langit at lupa. Ngunit ang Alahayam, sa kanyang kapangyarihan ay nilikha ang daigdig. Sa kanyang karunungan ay itinatag niya ang sanlibutan at sa kanyang kaalaman ay iniladlad niya ang kalangitan. Kapag siya ay kumukulog, ang tubig sa langit ay umaalon. Nagpapaangat siya ng mga ulap mula sa dulo ng mundo. Nagpapakidlat siya at nagpapadala ng ulan. At pinapalabas niya ang hangin mula sa kanyang mga imbakan. Lahat ng tao ay mangmang at walang kaalaman. Napapahiya ang mga panday dahil sa kanilang mga idolo. Ang kanilang mga inukit na imahen ay peke at walang hininga. Sila ay walang kabuluhan. Katawa-tawang mga bagay. Pag dumating ang kanilang kahatulan, sila ay malilipol. Ngunit ang Alahayam ni Jacob ay hindi katulad nila. Siya ang may likha ng lahat ng bagay
At ang mga Israelita ay kanyang mana. Yahweh ang kanyang pangalan. Ang paparating na kapahamakan. Tipunin ninyo ang inyong mga gamit, kayong mga naninirahan sa ilalim ng pagkubko. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, sa oras na ito, ang mga naninirahan sa lupaing ito ay palalayasin, sapagkat pahihintulutan ko silang mahulog sa pagkaalipin. Kaawa-awa ako dahil sa aking sugat, hindi na ito magagamot. Ngunit sinabi ko sa sarili ko, ito ay aking kapighatian at dapat kong tiisin. Ang aking tolda ay winasak. Ang mga tali nito ay naputol. Makakatayo muli ng aking tahanan. Ang mga pastol ay mangmang at hindi sumasangguni kay Yahweh. Kaya sila ay bigo at ang kanilang mga kawan ay nangalat. Pakinggan ninyo, isang balita mula sa hilagang, isang kaguluhan. Paparating ang mga kaaway upang gawing tiwangwang ang mga lungsod ng Judea at gawing tahanan ng mga asong gubat. Panalangin ni Jeremiah. Yahweh, alam kong ang buhay ng tao ay wala sa kanyang kamay. Hindi siya ang may kontrol sa kanyang sariling hakbang. Ituwid mo ako, Yahweh, ngunit ayon lamang sa kaya kong tiisin. Huwag sa iyong matinding galit, baka ako ay mawalan ng saysay. Ibuhos mo ang iyong puot sa mga bansang hindi nakakakilala sa iyo, at sa mga bansang hindi tumatawag sa iyong pangalan, sapagkat kanilang nilipol ang mga Israelita. Kilubkob at lubos na sinira ang aming lupain. Yada. Yada. Yoda. So hindi lang pala si Isaiah ang nagbanggit o nag-describe tungkol sa mga idolo. Pati din pala si Jeremiah, dinescribe niya rin ang mga idolo. At sinabi, huwag ninyong tularan ang mga kaugalian ng mga bansang sumasamba sa mga idolo, ni matakot sa mga tanda sa langit, kahit nanginginig sa takot ang mga bansa dahil sa mga ito. So kanino sila natatakot? Natatakot sila doon sa kanilang mga idolo. Kasi 'di ba, ang demonyo para maniwala yung mga tao sa idolo gumagawa din ng mga kababalaghan, 'di ba? Oo. At saka 'di ba nung tayo ay nasa Babylonian pa, na hindi pa tayo pinagbabawal ng matatanda ang pagyurak daw doon sa mga idolo. At yung parang kakarmahin ka, ganun, may mangyayari sa yung masama. Uso pa dati yung mga chain letter, 'di ba? Oo. So, Tatandaan ganun. ko nung Oo. nilabas ko yung mga rebulto dito. No. Yung mga antigong rebulto. Ang Oh. tagal bago ang ginawa ko tinaon ko na wala nga akong kasama that time. Nilagay ko dun sa ng kapitbahay, yung nakatambak na bulldog basura. yun. Oo. para hindi makita kung sino may dadating. Hindi ba dadaanan. Hindi ba ikita. Kasi nandun na bahay, nandun sa ang tagal siguro ilang kasi parang ayaw din nila ng mga basurerong kunin yung gano'n. Natakot siguro sila. Oo, yun nga. Oo. Kasi nga, parang Tinakot biniwas tayo. tayo na masama ang pagyurak sa mga idolo na yan, sa mga imahe. Na may mangyayari sa'yo, kaya matakot ka. Grabing karma, no? Oo. Kaya tama itong sinasabi dito ni Jeremiah. Oo.
Meron ka pang binanggit, sis. No? Ano yun, bro? Meron pa po kayong binanggit. Na ano yun? Ano? Yung kaugalingan nila ay huwag gagayahin. Ay, yun nga, oo. Huwag ninyong tularan ang mga kaugalian ng mga bansang sumasamba sa mga idolo. Eh, Kung titingnan nyo ngayon ang pamumuhay ng mga Israelita o ng mga Ephraimites, Hmm. tingnan nyo kung ano yung gawi nila. At mga fungsi-fungsi, no? Yung mga ano. Ah, Hindi, hindi lang extra, pati mga ano, talagang mga malalim na kasi ang pagka brainwash sa atin ng mga Mhm. Romano. Kaya natatakot na sila, kagaya niyan. 'Di ba pagka may mga sakuna, ang una nilang ililigtas yung mga imahe nila dahil kumbaga itinanim na sa utak nila na kapag yan ay pinabayaan mo, mas malala mangyayari sa iyo. pero ang tanong ko lang, Grabe. ang ano ba, ang novena ba ginagawa sa ibang bansa? O dito lang sa Opir? Siguro naman, oo, kasi pinapatupad yan mula sa sa Roma. Lahat naman ng Catholic, 'di ba? Oo. Pinatupad yan dahil Pero hindi ka ganyan ka-popular, unlike sa dito na talagang ano, oh, Eh, sis, anong lahat ng pagsinunod. mga yung mga Latin American, ganyan, pati sa Italy, sa Rome, alam na nila yan. Yan yung mga tinularan natin. kaya nga kasi nung pinatupad ng Santo Papa ang mga ritual na yan na nobena para sa lahat ng Katoliko. Rosary, Oh, so ngayon kung kahit saang lugar ka pa, saang bansa ka, kung ikaw ay Katoliko, gagawin mo 'yun. Kaya lang kasi more on Christian country ang Amerika eh. More on ano, Protestantism, di ba? Galing sa Oo. UK. Pero ang talaga sa atin, sa bansa natin, dahil nga tayo ang tinuringan na the only Christian nation in Asia, dito talaga sa atin lumaganap ang pagsamba sa mga idolo. Yung may mga panata pa sila, mayroon pa silang mga lahat na yata ng uri ng ritual na salungat sa kautusan ng alahayam, ginagawa nila. Ibig sabihin, So, masyadong malalim na ibig ang sabihin hindi lang sa ugat idolo, ng idolatry sa atin. hindi lang sa idolo pala nagagalit ang alahayam, pati na rin sa mga ginagawa. Oo Yung naman. mga yung mga selebrasyon, yung mga sayaw, yung Oo, mga yung mga kanta, kapistahan na hindi niya inutos, di ba? pati yung mga kanta, pati Hmm. yung mga birthday, mga lahat na nanggaling ng katuruan sa sa mga hintil na tawag nito, na sumira sa alahayam, na sumasamba sa mga idolo. Yun pala. Mahirap yun, ha? Mahirap sa iba siguro. Sa atin naman, nagagawa naman natin. Pero mahirap simulan yun. Magmumula Mm. dun sa kung babaguhin mo yung sarili mo Kasi para nga sa kung deeply rooted na sa iyo ang pagiging relihiyoso, para bang lahat ng ng pagbabago na gagawin mo ay katatakutan mo na. Isipin mo pa lang, naku, pag nireject ko tong idolo na to, baka karmahin ako, baka anong mangyari sa akin. Kapag iniwan ko naman at hindi na ako nagdasal sa kanila, baka naman anong pang mangyari sa akin, baka magkasakit ako, karmahin ako, ganun, ganun. So, lahat ng mga takot, talagang naitanim na sa utak nila, kaya napakahirap na iwanan. Fear ang ano kanilang Mm. ano, no? Kasi yun nga, Weapon. kapag fear, doon daw tayo kasi, ah, inano, kumbaga, Ginapos. oo, doon tayo
hinubog ng reliyon sa pagkatakot. Dalawa Yung yung takot, kinatatakutan. oo. Yung iba, hindi natatakot sa idolo, mga imahe. Pero, natatakot sila pag nawala yung religion sa kanila, natatakot sila. Kaya ang idolatry sa kanila, mabigat. Yung religion at saka yung mga imahe. At pati na Tama. rin yung pangalan. Yung pangalan ng JC. Hindi nila matalikuran yun at hindi nila matanggap. Kasi marami yung form ng idolatry. Una yung lahat ng turo ni Pablo. Kanina nasa basa ko, merong isang pastor. Pinag-uusapan nila doon sa radyo yung ano, yung Sabat. Pero yung pagkaka-explain niya, nagbabase kay Pablo. So, ang pinakamabigat na idolatry sa lahat, na bukod dun sa imahe, ay yung katuruan ni Pablo. Kasi napakadaling Diwa yan ano eh. Oh, tapos pangalawa, yung religion. Tapos yung pangalan. Hindi nila maano yun. Hindi nila maano. Kaya yung God, DIOS, ah yung ano, yung LORD, bla bla bla, lahat. Hindi nila maano yun. Hindi nila matanggal sa ano nila. Hindi nila matanggal sa sistema nila. Kasi nandoon yung katuruan ni Pablo. Hanggat nandoon yung katuruan ni Pablo. Kaya ako naintindihan na ano dahan-dahan. Kaya pinatanggal ng sultan yung katuruan ni Pablo. Kasi yun yung nagiging parang ano yung tinatawag na parang prime mover. Parang siya yung ano yung Yun nga, ano yun ang nagdudulot kasi ng yun kalituhan, yung di ba? nag-i-inject yung kalituhan, no? Parang yung prime mover, siya yung mismo nag-i-inject ng maling pagkakaunawa mo, yung maling gawin mo. Doon nag-uugat eh. Doon nag-uugat. Hindi nila matanggap yung ano na yan. Bukod pa dun sa pagkain. Kaya parang imposible na talikuran nila. Kasi doon pa lang sa pagkain, iba na sinasabi ni Pablo. So lahat ng mga lahat ng ah ipa, ganyan, i-explain mo na malito. May pambangga si Pablo sa mga turo na yun. At ang pinakamabigat na sinabi ni Pablo, natubos na tayo ng dugo ng Misaya. Iinumin mo pa ang dugo eh, no? Katawan at dugo. Nalopan ng cannibalism. Tapos ito pumuputol sila ng kahoy mula sa gubat. At ito ay hinuhubog ng manggagawa gamit ang kanyang panlilok. Okay, pinalalabutan ng pilak at ginto, pinapakuan nila ng martilyo at pako upang hindi mabuwal. Paano ka ililigtas niyan kailangan mo pang ipako para hindi mabuwal, ano? Ang kanilang mga idolo ay tulad ng scarecrow daw. Itinatayo sa sa bukid para hindi lumapit yung mga ibon, no? Hindi makapagsalita, hindi makalakad, kaya kailangan buhatin. Huwag daw kayo matakot sa kanila. Fear not, sabi, no? At Di ba wala nga yung silang mga di ba yung mga idolo nga pantakot na talaga yan? Oo, at saka nakakatakot din yung mga itsura. Yun nga eh. Matatakot ka talaga doon sa mga imahin eh. Minsan pag tinitigan mo parang hindi na nakaano eh. Parang sa'yo talaga laging nakatitig. Oo. Huli kong yung last nakupunta ko sa sa Catholic Church. Talaga takot ako doon sa picture. Pag tingnan kong gano'n, parang talaga, yung Parang ikaw parang yung tinititigan eh. Kasi may spell yan, mga kapatid. grotesque, Oo. ang ginagawa nilang grotesque, ang mga mga, kumbaga, sabi nila art daw yun. Dito, pumunta ka sa yun na lang nasa EDSA. Ano yung itsura ng mukha nun?
Di ba? Parang Kapangit, dating. dumi. May spell yan, di ba, mga kapatid? Hmm. Oo. Kaya ganyan, para ikaw yung tinititigan. At saka yung pag sa sign of the cross nila, kapag sila ay dumadaan sa mga simbahan, ang ibig Oo. sabihin nun, natatakot sila. Sign of the beast. Yung mark of the beast ay Mark inaano of the nila. beast. Oo. Talagang inuulit-ulit nila sa sarili Pinapakita nila. nila ang kanilang holiness. Oo nga. Para sa kanila, Display. Oo. kabanalan yon o paggalang. Kabanalan. Pero ang ibig sabihin nun, kaya ka gumagawa ng ganun kasi natatakot ka. Saka gusto mong tumaas ang tingin ng tao sa iyo. Uy, Oo. mabait ito. Diba? Sabihin, Kasi, religyoso to, may takot ito kay oo, DIOS. sa kanilang Mabuting tao DIOS. to. Ganyan. Naalala ko yung scammer dati nun, no? Meron pang altar sa opisina niya. Ganun talaga. Kailangan Ginagamit may nga nila. props, no? Ginagamit nila lahat yung pangalan ng ng Ano pa? mga Diyos-Diyosa nila eh. Kailangan props. Hmm. Okay, verse 6 tayo. Kaya sinabi ko, walang makakatulad sa iyo, Alahayam. Dakila ka at makapangyarihan ng iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Hari ng mga hari ng mga bansa. Ikaw ang karapat-dapat. Sa lahat ng matatalinong pinuno ng mga bansa at sa lahat ng kaharian, wala ni isa na maihahambing sa iyo. Wala kang katulad ito eh. Pero anyway, kasi lumipat ako ng pwesto, hindi ko dala yung laptop. Wala kang katulad o may hambing sa'yo. Kasi dapat nga hindi siya inihahambing, di ba? Ayaw niya na ihahambing siya sa sa creation. Okay, verse 8. Lahat sila ay mangmang at hangal. Sinasamba nila ang kahoy na walang kabubuluhan. Ang pilak ay inaangkat mula sa Tarshish at ang ginto mula sa Upas. Ophir to, no? Upas. Yung upas, Ophir yan. Oo. Ang imahe na ginawa ng Palitan panday. natin to, Ophir. Hindi, okay yan, sis. Ha? Another, yan. Parang Wala another bang term or? ito, pero hindi masyadong naintindihan ng Hindi Oo, sa binabasa mga ng leaders. ng mga magbabasa. Parang may ibang ibig sabihin yan. Paki-google nga. Upas. Upas kaya or upas or Ophir, baka pwedeng ganon. I-bracket na lang natin yung Ophir. Wait. Oo. Lagyan mo na lang ng Ophir. Upas. Isang lugar na binanggit sa Biblia na kilala sa napakadalise at mahalagang ginto. Yun nga. Upas, Ophir. So, ano yun na lang natin? Bracket mo na lang yung Ophir. Okay, nasa na ako. Ang imahe na ginawa ng panday at pintor ay sinusuotan ng bughaw at ubing damit. Lahat ng gawa ng bihasang magagawa. Yung mga Santo Niño nila, yung mga Virgin Mary daw, di ba? Ngunit si Yahweh ay ang tunay na at buhay na Alahayam, ang walang hanggang hari. Sa galit niya ay nayayanig ang lupa at hindi nakakatagal ang mga bansa sa kanyang puot. Sabihin ninyo sa kanila, ang mga idolo na hindi lumalang sa langit at lupa ay mawawala sa ilalim ng ay maglalaho to eh. Parang yun ang nakita ko sa English, pero anyway. Sabihin ninyo sa kanila ang mga idolo na hindi lumalang sa langit at lupa ay maano to?
mawawala o Oh, alisin na natin to sa ilalim ng langit at lupa. ay Maparang. Oo, ay mawawala. Dito na natin i-period. or mawawasak. Meron akong ano dito sa ano na Mawawala ba o Tagalog. mawawasak? Mawawala na lang. Oh, sige. Ano yun, bro? Itong sa Jeremiah, yung mensahe ni Jeremiah, sa dito, mababasa natin, nagpipigil ang alahayam sa kanyang galit. Ngayon, meron akong hindi makalimutan na na verse dun sa Isaiah. Ano bang verse yun? Masabi niya to? Meron siyang sinabing verse na hindi ko makalimutan. Ito. Yung verse 43. Ay, yung chapter 43 ba yun? Isaiah 43. Sinabi niya doon na na ipagpapalit ko ang bansa para lang sa'yo. Meron yun sis, di ba? Sinabi niya. Ay, mga bansa. Oo. Para Pagpapalit lang ko sa'yo. para lang sa'yo. Kung ayun yung Isaiah chapter 43 verse 4 to 5. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Mana no? Na-realize ko na matagal na pala tayong ang tawag nito. Matagal na pala tayong ginigising. Hanggang sa ang tawag nito, hanggang sa 'di ba dumating nga ang messenger, naging maayos tayo panandalian. Pero lahat ng nangyayari ngayon, lumalabas dahil ito sa atin. Dahil ito sa atin. 'Di ba yung pag-unlad natin hindi natutuloy. Kasi masyado tayong nakayakap sa idolatry. So nangyayari, ibinabawi sa atin kung ano yung meron tayo. Ngayon ang pagkakaintindi ko dun sa na yun, sa Isaiah 43 na yun. Bali, pinagulo niya ang mga bansa. Pinagulo niya ang mga bansa dahil sa atin. Sino ba naapektuhan sa Strait of Hormuz? Di ba tayo din? Paano nagsimula yung gulo sa Middle East? Di ba noong 1947? Doon lang sa isang boto. Di ba nagkaroon ng Israel na bansa na hinawakan ng mga Romano na pinagtibay ng isang boto na yon. So doon nagsimula lahat yun. At ito na ngayon yung produkto ng umpisa ng ng sana, hindi, napigati. Di ba nagtataas ng mga presyo dahil lang sa krudo. Tapos, ngayon may papasok pang paksili ka na hindi natin alam kung matutuloy. Pero, ang ibig ko lang sabihin, ito katulad nito, yung darating, na hindi dumating, yung darating na pighati, hindi pa dumarating. Pero darating siya, makikita na natin kasi may senyalis eh. Nagsisimula na siya. Nawa, yung mga kapatid natin na nabuksan ng diwa, nawa tayo magsama-sama tayo ulit, ma-realize natin na may nagising,
na na mapakita natin sa dakilang Abay Hawa at King Hawa Shai na may natitira sa nang nawala ang mensahero, na may magpapatuloy. Kasi ito simula ng kapighatian itong 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 mga dumarating na 'to. Ito yung ito yung kaparusahan. Ito yung galit ng Yahweh Dasal. Kasi lahat ng kang authority ibinigay na sa kanya. So, ang galit na 'to ay galit niya. Nawa hindi ito matuloy. Kasi simula pa lang ito eh. Naalala ko lang yung verse na yun, yung chapter na yun. So, ulitin ko, naggumugulo ang mga bansa dahil dun sa kanyang lahing pinili. Yung lahing yung lahing magdadala ng Israelita. Yung lahing pagsasalinan ng setro. Nawa ma-realize ng mga kapatid natin na nagising ng mga panahon ng dumating ang mensahero. Yun lang mga kapatid, gusto ko lang yun i-share. Tama bro. 1500 pa lang eh, di ba sinundan na tayo dito? At kasabay noon ay pinuntahan din nila yung ating kapatid na tribe of Judah sa Africa. Sila naman ginawa nilang slave. Tayo, hindi tayo mag-ano dahil napakaraming pulo. So mahirapan silang kuhanin tayo. Pero ginawa nila, sinakop nila tayo. So doon pa lang, alam mo na nakabantay na sila para sa darating na mensahero. Diba? At saka isa pa, Talagang may alam niya tinarget tayo. nakalimutan pa ako sis. Ito, Mm. ito, tayo, pinaranas niya na tayo ng matitinding bagyo, di ba? Ngayon, kahit mga nakaraang taon, pinaranas niya na tayo ng matitinding bagyo, matitinding baha na may putik na, dati baha lang, na simpleng baha lang. Ngayon, rumaragasa na yung baha na may kasama ng mga putik. Tapos susundan mo pa ng mga sunod-sunod na mga lindol. Ito yung mga nangyayari na to. Ito ay paggising. Ito pa ay hindi tulad nung ano ba yun, nung napanood natin sa Cebu. Nabiyak na nga yung niya. Inayos pa nila yung altar, nagano pa rin sila doon. Hindi natin alam kung hanggang saan na ang galit ng ating dakilang hari. Hari ng mga hari. Hindi natin alam. Kung hindi tayo matinag sa mga bagyo, hindi tayo matinag sa mga baha, at hindi tayo natitinag sa mahal ng pagkain, hindi tayo natitinag sa mahal ng gastusin, hindi tayo natitinag sa mahal ng kuryente, hindi tayo natitinag sa mahal ng tubig, hindi tayo natitinag sa mahal ng mga bilihin. Ano na ang kasunod nun? Hindi po ba? Ano na ang kasunod nun? Kung sa panahon na to ay hindi magiba ang paninindigan nila sa idolatry. At doon naman sa mga kapatid natin na hanggang ngayon matigas pa rin ang kanilang mga puso na hindi sundin kung ano man yung mga dapat na katulad nung commandments, katulad ng mga pistahan. Pag naging mas matigas pa sila na unti-unting tatanggalin sa kanilang diwa at baka maisama sila doon sa mga kaparusahan na yan. Nawa hindi mangyari kasi nga kung titingnan natin yung mga events ngayon, isa na lang yung yung hindi niya ginagawa yung tupukin ng apoy. Kaya siguro ng mga panahon na naginip ang mensahero, nabutas-butas ang tupir, ingay pa kanyang panaginip. Nawa hindi dumating yun. Nawa maibalik
sa dati at ma-spread ang turo dito sa Torah. Kasi naiintindihan lang natin 'yun sa mga propeta na sa mga propeta na ito katulad nito, sa mga propeta na dumaan noon, na ang kanilang mensahe ay pumapasok sa panahon ngayon. Itong mga panawagan na 'to, 'di ba dapat hindi ata siya nauna? Hindi dapat siya nauna sis, 'di ba? 'Di ba hindi dapat nauna 'to si Jeremiah? Sino dapat bago si Jeremiah? And compassion kasi si Jeremiah, si Sino Ezekiel dapat ba? si sino dapat bago si Jeremiah? Ito ba sinasadya o hindi? Hindi eh. Kikita ko 'to mensahe na ito eh. Parating na ito lahat sa atin. Ezekiel muna bago Jeremiah. Oo, di po ba? Hmm. Pero bakit Jeremiah ngayon na tinatalakay natin? Yan ba ay aksidente lang? Di ba? Mag-ano tayo mga kapatid, mag-discern. Tingnan natin kung ano ang talagang ang ano ng ating Reviewin ulit natin ito, tapos ibabase natin doon sa timeline kung hmm, sino sa Una kanila ang kasing, dapat mauna. nauna kasing lumabas si Jeremiah kasi hindi pa nga nangyayari. Kasi si Ezekiel, naganap na ang siege. Kaya nasa ano na siya, di ba? Nasa Babylon na siya noon. kasi di po ba lagi ako nasa labas? Kaya lang, yung ano Hmm. ni Jeremiah is, ano, mahaba, malong, ano, Ano far-reaching, kasi long ito, range. parang general itong yung warning ni Jeremiah Oo. mula Hanggang sa House of distant future. Ephraim hanggang sa House of David. Yung warning naman ni Ezekiel, more on the House Sa of, Babylon lang. yung Sa ano, tungkol sa sa House of David. Babylon, House of Oo. Ephraim. The House of David. Oo. Bali, Oo. sa bandang huli niya na lang nabanggit yung tungkol sa pangkalahatan. Which Oo. is parang kumbaga kung ano yung warning ni Ezekiel, ganun din itong warning ni Jeremiah. Kaya lang ito si Jeremiah, Jeremiah pati kasi, ibang mga karatig bansa. oo, Yeah. lahat ito binanggit niya kasi yung mga kaparusahan ng mga kagaya ng Edom, ng Moab, ng which is hindi yan binanggit ni Ezekiel. Oo. So medyo mahirap kung susundan mo yung timeline. Kasi kumbaga, lahat ng nangyari, yung prophecy ni Ezekiel, nangyari na yun bago pa sila ma-exile doon sa Babylon. Bago pa ang Hmm. siege of Jerusalem. Pero Madali naman i-ano yan eh. Oo. Basta tingnan So, natin yung tingnan natin kung pwede nating pagpalitin na mauna itong si Jeremiah kay Ezekiel. Kasi yan ang susunod natin dito, ang book ni Ezekiel. Okay, verse 12 tayo. Ngunit ang alahayam sa kanyang kapangyarihan ay nilikha ang daigdig. Sa kanyang karunungan ay tinatag niya ang sanlibutan. At sa kanyang kaalaman ay iniladlad niya ang kalangitan. Kapag siya ay kumukulog, ang tubig sa langit ay umaalon. Tubig sa langit ha, take note. Nagpapaangat siya ng mga ulap mula sa dulo ng mundo. Nagpapakidlat siya at nagpapadala ng ulan at pinapalabas niya ang hangin mula sa kanyang mga imbakan. Lahat ng tao ay mangmang. Itis ko itong mga tubig sa yung nasa ulap, Okay, verse 14. Lahat ng nag-iipon tao siya ay ng tubig. mangmang at walang kaalaman. Meron kasi sinasabi, bro. Nag-iipon Okay. siya ng tubig, yung ulap. Oo, puno ng tubig. Napapahiya ang mga panday dahil sa kanilang mga idolo. Lahat daw ng tao ay mangmango at walang kaalaman. Siguro ang tingin napaka
backyard ng ating kaalaman, no? Pero considering na ipapakalat niya ang kaalaman sa huling araw, di ba? Ang kanilang mga inukit na imahen ay peke at walang hininga. Hindi peke ito sila ay walang kabuluhan, katawa-tawang mga bagay. Pag dumating ang kanilang kahatulan, sila ay malilipol. Ngunit ang alahayam ni Jacob ay hindi katulad nila. Siya ang may likha ng lahat ng bagay, at ang mga Israelita ay kanyang mana. Yahweh ang kanyang pangalan. Ang alahayam ni Jacob ay walang katulad. Dapat to. Palitan siguro natin tong peke na ito. Sa English is, ano nga sa English is? Wala kasi ako sa laptop ko ngayon eh. Hahanapin ko pa. Fraud ay ano yung fraud? Hindi peke, Walang kabuluhan. hindi, fraudulent. Ano ba yung Tagalog ng fraud? Pandaraya. Ayun, yun. Ay pandaraya. Ang kanilang mga inukit na imahen ay pandaraya. At walang hininga. O ako ay pandaraya. O, kasi nandadaya naman. Okay. Ang paparating na kapahamakan. Yan na. Tipunin ninyo ang inyong mga gamit, kayong mga naninirahan sa ilalim ng pagkubkob, sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh. Sa oras na ito, ang mga naninirahan sa lupain ito ay palalayasin, sapagkat pahihintulutan ko silang mahulog sa pagkaalipin. So, Babylon, no? Pero naulit ito sa panahon ng yung 1500, pati tayo, di ba, naging alipin ng Spain. Tapos hanggang ngayon, economic slavery pa rin. No? Pahihintulutan ko silang mahulog sa pagkaalipin. Kaawa-awa ako dahil sa aking sugat. Si Jeremiah na nagsabi nito. Hindi na ito magagamot. Siguro si Jeremiah ay pinipersonify niya ang buong Israel, no? Hindi na ito magagamot. Ngunit sinabi ko sa sarili ko, ito ay aking kapighatian at dapat kong tiisin. Ang aking tolda ay winasak. Isipin yung mga tirahan. Ang mga tali nito ay naputol. Ang aking mga anak ay wala na. At wala ni isa na makakatayo muli ng aking tahanan. Kasi in exile na yung mga descendant, di ba? Wala na yung anak niya. Ang mga pastol ay mangmang at hindi sumasangguni kay Yahweh. Kaya sila ay bigo at ang kanilang mga kawan ay nangalat. Sino yung mga pastol na to? Yung mga saserdote, mga pinuno, siguro, no? Mga mangmang, hindi sila sumasangguni. Siguro sa mga idolo na, idolatry na ang ginawa nila. Kaya naging mangmang. Kaya Ang sila ay bigo. tinutukoy dito ni Jeremiah na sugat niya, yung sugat sa damdamin, hindi yung literal. Oo. At saka yung mga yung mga physical, mental, emotional, spiritual, yan na, no? Kaya nga naging weeping prophet siya eh. Hindi na Kasi nga daw dinibdib niya magagamot kasi eh. ang lahat ng mga warning na binigay sa kanya ng alahayam, talagang dinibdib niya. Tapos wala kasi nakikinig. Hmm. Wala siyang kahati sa bigat na kanya nararamdaman, Oo. no? Walang niniwala. At saka walang naniniwala sa kanya na kahit ano ang sabihin niya, binabaliwala lang ng mga taong nakakarinig. Oo. Ang iyak niya dyan is yung magiging result sa hindi nila pagtupad. Diba? Ng mga tao. Pagsunod. Yun Kaya yung natuloy yung warning na yung kapighatian nila. Mabuti Okay. kay Jonah. Sumunod siya. Okay, verse 22. Kasi nga, titiisin na nga lang daw niya, no? Verse 22. Pakinggan ninyo, isang balita mula sa hilaga, isang kaguluhan,
paparating ang mga kaaway upang gawing tiwangwang ang mga lungsod ng Judea at gawing tahanan ng mga asong gubat. Actually, na ano na sila dito na yung first batch, no? Panalangin ni Jeremiah. Marami akong binago dito sa panalangin. Pero Yahweh, alam kong ang buhay ng tao ay hindi sa kanya, ay hindi niya pag-aari. Alam ko ang buhay ng tao ay hindi nila pag-aari. Hindi sila ang may, ano ba nilagay ko sa control? Kasi maingay kasi sa bahay. Hindi sila ang, wait mute ko lang Hanapin ko Tama ito. Hindi tayo may kontrol ng ating hakbang. Para Ito lang sa yung, benefit ng mga na yung nakikinig. ito sis yung Ito. yung ipinapahit. Ito. Oh. Basahin ko lang kasi alam ko ang buhay ng tao ay hindi nila pagmamay-ari. Hindi sila ang nagtatakda sa kanilang sariling hakbang. Ituwid mo ako, Yahweh, ngunit ayon lamang sa kayam kong tiisin. Huwag sa iyong matinding galit, baka ako ay mawala ng saysay. Ibuhos mo ang iyong puot sa mga bansang hindi kumikilala sa iyo at sa mga bansang hindi tumatawag sa iyong pangalan, sapagkat kanilang nilusob ang mga Israelita, kinubkob at lubos na sinira ang aming lupain. Sana na-take down din. Ako ba sis? Yung mga inano ko lang kung sa pagkasulat sa English. Eksakto ko lang. Anong verse? Okay. Alam ko ang buhay ng tao ay hindi kanilang pag-aari. Buhay ng tao ay wala sa Hindi kanyang kamay. ang buhay ng tao ay hindi sa kanila, hindi kanilang pag-aari. Hindi kanilang Kanilang pag-aari. May hyphen, pag-aari. Tapos dash. Hindi sila ang nagtatakda. sa kanyang Tapos sariling ituwid mo hakbang. ako, Yahweh, ngunit ayon lamang sa kaya kong tiisin. Huwag sa iyong matinding galit, baka ako ay mawalan ng saysay. Ibuhos mo ang iyong puot sa mga bansang hindi kumikilala. Kasi iba naman kilala naman siya, kaya lang hindi siya kinikilala. At sa mga bansang hindi tumatawag sa iyong pangalan, sapagkat kanilang nilipol ang mga ang nilipol ang mga at na sapagkat kanilang hindi nilipol, nilusob. Sapagkat kanilang nilusob. Okay. Nandiyan na si Sis Maria. Ano yung sinasabi mo, bro? Pasensya na kasi inahabol ko yung Ano yung sabi mo, lang, bro? sis. Ito yung sinasabi dun sa Exodus. Na Na iba yung mga kanilang mga kasuotan, yung mga kanilang kinakain. Hindi na luma kasi ang lahat ng ng nangyari ng mga panahon ay dahil sa alayo. Ibig sabihin, hindi natin kontrol ang ating buhay. Siya ang may kontrol ng lahat. parang high energy, no?
Kaya yung kanilang meron silang shield sa elements. Mm. No? Talagang ano, um, tawag nito, di ba pag talagang taimtim kang nalanalangin, yung grant niya ng pagtugon dun sa panalangin mo, hindi mo maarok kung paano. Kasi na-testing ko yung minsan na sobrang paninira sa akin. Sobrang ginawang sa akin. Ngayon, matatanggalan na kontrata kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Yung buong Mm. kumpanya, matatanggalan ng Oh, buong kontrata. Yun yung regarding yan dyan sa regarding yan sa mga kontrata ng gobyerno, sa nako. energy. Mm. Kaya Tsaka pag kasi minsan ibig sabihin nilalayo ka doon pag may ganyan, 'di ba? O aalis ka sa Kaya, ganung kaya, sitwasyon. kaya, nga kaya hinihimok ko nga na yung mga nagising, yung mga kapatid natin, pinakikinggan yung boses ng yung mga, di ba yung sa Salmo, 91, tinutupad ng, yun, ng Yahawa, Oo. ang mga hinaing. Kaya, di ba, sinabi rin ni Abraham, kung 50, kung 30, kung 10, di ba, Ang ibig sabihin, matira. Mm. oh, pinakikinggan dumating sa 10, pinakikinggan ng ating dakilang Yahawa. King Yahawa Mm. siya. Ang ating mga request. Kaya pwede natin tong, sabi nga pwede natin tong pag hindi na pagtulong-tulungan, ibig sabihin, pwede natin itong pagsalusaluhan. At ang pagbabago ng ating bansa, pagbabago ng ating ng upir. Pwede nating pagsalusaluhan na ilapit sa alayan. Kasi ang kapighatian, na kung titingnan natin, doon na dun sa Sigurado yan. limit ng Sigurado na yan. Susulat sa limit ng nandoon sa limit ng galit na ng ating dakilang hari. Siyempre lahat ng authority na binigay na sa kanya ng ating dakilang abayahawa. Eh, nawa, nawa tayo bilang mga nagising, tumulong sa pag sa panalangin, sa pagtupad ng mga kautusan na iniwan sa atin ng mensaher. Yun lang mga kapatid. Sabi naman ng gustong-gusto ng alayam na reason with me. Ay, gusto niya nakikipag-usap. Reason with me. Yung mga hiling natin. Pero ako kasi pag ako hindi lang ako maisip na hingin pa eh. Parang, siguro meron akong maalala para sa iba. Pero sa akin parang binibigay naman niya kahit hindi ko hinihingi. Parang ganon. Pero iniisip ko, ano po kailangan ko? Pero maalala ko, yung health, usually health, saka sa ibang tao, sa pamilyahan. Pero, ang, ang, ano, ang sinusubaybayan ko talaga sis yung geopolitics. galaw yung galaw talaga ng sis, yung galaw ng kalakalan, yun ang Oo, kaya minomonitor lang ko. yun ah, kahit hindi mo yun, nasusulat no? Ano eh, Nasusulat talaga sis ito ay dahil sa ating katigasan ng ulo. Oo, Yung nagsimula nga consequence ito, nagsimula nga yung na yan, may pinanggalingan yan yung tinatawag na may origin yan, yung point of origin meron, yung 1947 nga, na na nasakop, hinayaang masakop ng mga hintil ang Israel, kung saan yung Gaza mismo, yung Jerusalem doon. Pinagtibay kaya yun. naging seat of Satan, no? Naging state 'yon.
naging bansa. State of anti-Messiah. Naging bansa. Kaya So, kung pala ihahadal, kinakalaban nila ngayon ang Iran. Kasi di ba sabi yun ang gagawing trono. Nakasulat eh. Di ba na so, magiging di ba sis, yung naging oh, ugat, so nagkaroon sila ng kaguluhan dahil dyan. Kung i-analyze nga natin, ito yung pagpigil ng progreso natin. Itong mga kaganapan dyan. Ibig sabihin, yung mga nagaganap na yan ay dahil sa ating katigasan ng ulo. Dahil sa idolatry to natin. Kasi tayo nga ang unang magigising. Ayon sabi nyo nga, tayo unang magigising. At sabi rin ng mensahero, yung 11 ay pumunta sa kanya at yumukod sa kanya. Ibig sabihin yun mga kapatid, nasa atin. kasi Kung na tayo 11 na na yon. 11 tribes ni Jacob. Kasi 'di ba tayo Ephraim, so 11 yung natira. Hmm. Eh, ibig ko lang sabihin, may kulang kasi sa kalakalan na yan eh. Ito talaga yung kulang, ang upir. Ngunit hanggat matigas ang ulo natin, hanggat hindi tayo umaalis sa idolatry, yung mga yung mga ayaw makinig at yung mga nagising na bumabalik sa idolatry, bumabalik sa turo ni Pablo, hindi matatahimik kung ano yung nagkokonekta sa kabuhayan natin, kung ano yung nagkokonekta sa atin. Connect, konektado sa atin yan eh. Connected sa atin yan. Pati yung paggulo diyan sa ano na yan, sa labanan ng Iran at saka ano, at saka Trump, hindi na US eh, Trump na ang kalaban. Mantakin nyo na bumalik siya ulit. Mm. Para gipiptin niya yung Strait of Hormuz na yun. Sino ba talaga naapektuhan? Di ba tayo talaga naapektuhan doon? Di ba? Kasi hindi nga tayo prepared. Pinaparusahan tayo sa isang mga kasalanan So at tayo hindi tayo yung preparado. grand scheme Oh, of things. Pero yung ano tayo mm. is dati noon, naapektuhan lang tayo. Pero ngayon, yung sa paksa, tayo na talaga ang tinatarget. Hindi na tayo, Kaya nga ano sis, lang, ibig sabihin nga sis, affected. tayo Tayo na talaga. mismo. Oo. Hindi lang tayo ang target. Tayo talaga ang dahilan. Tanggapin natin yan na tayo ang dahilan sa katigasan ng ulo natin. Mataki mo, binaha ka na. Binaha ka na ng una. Dilindol ka na. Binaha ka na ng may tubig. Nahawak-hawak mo pa rin yung ano mo, yung idolo mo. Hindi ba? Tapos lagi ako kasi nasa labas mga kapatid eh. Lumalakas yung alingaw yung pagkapit nila sa ano, sa religion nila. Pagkapit nila sa pangalan ng JC. Hmm. Dahil sa Baliktad mga eh. parusa, Baliktad eh. Tinitingnan nila ng ganon. Pinaporsada tayo. Balik na tayo sa ano. Ano malapit, yun na natin. malapit na Kumapit katapusan, tayo. di ba? Kumapit tayo lalo sa ating religion, sa ating ano. Yan sis eh. Yan sis. Imbis na ano, imbis na maiba, imbis na isipin mo kung banal ang Kristyanismo. Bakit ganyan? Bakit kan sinasakuna? Bakit may mga magnanakaw kung banal ang pagiging Christianity ay pagiging Kristiyano? Ang Christianity kung talagang banal, bakit ganyan ang buhay? Bakit may patayan? May pagnanakaw? Bakit? Magising dapat ang tao, lalo na dito sa Upir. Ito talaga ang ano ito talaga ang ah, magsisimula. Dito lumabas ang messenger eh. Saan pa ba? Ano pa tayo? Nasaan na po yung reader? Nandiyan na ba yung reader?
Kung wala, kung sino na lang pwede. Okay po. Okay, Kabanata nandyan ka na. 15. Ang paglabag sa tipan. Ito ang tagubiling dumating kay Jeremiah mula kay Yahweh. Pakinggan mo ang mga salita ng tipan na ito at ipahayag mo sa buong Israelita. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sinabi ni Yahweh. Sumpain ang sinumang hindi susunod sa mga kondisyon ng tipan. Ang mga kautosang inuutos ko sa inyong mga ninuno noong inilabas ko sila mula sa Egypt, mula sa hornong bakal ng pagkaalipin. Sinabi ko, sundin ninyo ako at gawin ang lahat ng aking inuutos. At kayo ay magiging aking bayan. At ako ang magiging inyong alahayam. Sa gayon, tutuparin ko ang pangakong isinumpa ko sa inyong mga ninuno. Nabibigyan ko sila ng lupaing may dumadaloy na gatas at pulot-pukyutan. Ang lupang tinatamasa ninyo ngayon. At ako ay sumagot. Yada, aking alahayam. At sinabi ni Yahweh sa akin, ipahayag mo ang lahat ng ito sa mga bayan ng Judea at sa mga lansangan ng Jerusalem. Sundin ninyo ang mga kautusan ng tipan na ito. Mula pa noong inilabas ko ang inyong mga ninuno mula sa Egypt hanggang ngayon. Paulit-ulit ko na silang pinaalalahanan. Sundin ninyo ako. Ngunit hindi sila nakinig o nagbigay pansin. Sa halip, sinunod nila ang katigasan ng kanilang masasamang puso. Kaya ipinatupad ko sa kanila ang lahat ng sumpang nakasulat sa tipan ng aking ibinigay. Pagkatapos sinabi ni Yahweh sa akin, may sabuatan ang mga tao ng Judea at ng Jerusalem. Pinalikan nila ang kasamaan ng kanilang mga ninuno na lumabag sa aking tipan. Pinili nilang sumamba at maglingkod sa mga idolo, ang sambahayan ng Israel at ang sambahayan ng ni David ay lumabag sa tipan na aking ginawa. Kaya magdadala ako ng kapahamakan na hindi nila matatakasan. Kahit sila ay manalangin, hindi ko sila pakikinggan. Tatawag sila sa kanilang mga idolo na kanilang sinusunugan ng kamangyan. Ngunit hindi sila maililigtas sa oras ng kapahamakan. Ikaw, Israelita, sa Judea, kasing dami ng iyong mga lungsod, ang iyong mga idolo. Kasing dami ng lansangan sa Jerusalem, ang inyong mga altar para kay Baal. Huwag kang manalangin para sa bayang ito, ni maghandog ng panalangin. Hindi ko sila pakikinggan. Sila ay tumawag sa akin sa oras ng kanilang kapighatian. Ano ang ginagawa niyo sa aking templo? Kasama ang ibang Israelita na may masamang balak? Maiiwasan ba nila ang kaparusahan sa kanilang mga karneng handog? Sila ay nagagalak habang gumagawa ng kasamaan. Tinawag ni Yahweh ang mga Israelita na masaganang punong olibo na may magandang bunga. Ngunit kasabay sa ingay ng malakas na unos, susunugin niya ito at babaliin ang mga sanga. Si Yahweh ang inyong alahayam na nagtanim sa inyo ay nagtakda ng kapahamakan labang sa mga Israelita. Dahil ang sambahayan ni Ephraim, sambahayan ni David, ay gumawa ng karumal-dumal at pinagnit-ngit ako sa galit sa pagsusunog ng kamangyan kay Baal.
ang sabuatan laban kay Jeremiah. Pinakita sa akin ni Yahweh ang mga balak nila laban sa akin, kaya nalaman ko. Ako ay parang korderong inosente na dadalhin sa patayan. Hindi ko alam na may sabuatan pala silang patayin ako. Sabi nila, wasakin natin ang punong kahoy at bunga nito. Putulin natin siya mula sa lupa upang hindi na maalala ang kanyang pangalan. Ngunit ikaw, Yahweh na Alahayam, ang makatarungang hukom na sumusubok sa puso at isipan. Ipinaalam mo ito sa akin at ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking akaso. Sinabi ng mga taga-Anatot na nagbanta sa akin, huwag kang manghula sa pangalan ni Yahweh o papatayin ka namin. Sinabi ni Yahweh, parurusahan ko sila. Mamamatay sila sa tabak ang kanilang mga kabataan at magugutom ang kanilang mga anak. Wala ni isang matitira sa kanila, sapagkat magdadala ako ng kapahamakan sa kanila sa taon na kanilang parusa. Jeremiah chapter 27, verse 17 to 23. Yada. 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 So ano kayang nararamdaman nung alam mo na may nagbabalak sa'yo pumatay, no? So, so inutusan si Jeremiah uli ng ano sabi ng ni Yahweh kay Jeremiah, pakinggan mo ang mga salita ng tipan na ito at ipahayag mo sa buong Israelita. Siguro yung tipan na yun nakalagay sa sa original pa na sulat ni Moses, no? O may mga kopya na? Naka-scroll pa ito sigurado nun. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sinabi ni Yahweh, sumpain ang sino mang hindi susunod sa mga kondisyon ng tipan. Ang mga kautosang iniutos ko sa inyong mga ninuno noong inilabas ko sila mula sa Egypt, mula sa hurnong bakal ng pagkaalipin. So walang hindi nagbago ang kautusan. Yun pa rin mula nung lumabas sila sa Egypt. Ilang daang taon na yun, parang 500 years. Nagpapaalala muli ang Alahayam sa kanila. After 500 years, sumpain ang sino mang hindi susunod. So hindi lang siya ang sumusuway pala, hindi lang pinababayaan. Napupunta pa yung mga sumpa, yung curse, naku-curse pa, no? So double whammy. Hindi sa neglect, nagkakaroon pa ng ng sumpa. Tapos sinabi ko, sundin ninyo ako at gawin ang lahat ng aking iniuutos at kayo ay magiging aking bayan at ako ay inyong magiging alahayam. Tama ba? Sis Dalia? Kasi wala naman siyang wala naman siyang, hindi naman siya nakipagtipan kung kani-kanino lang na bansa, kundi sa mga Israelita lang. So, okay, maging aking bayan. Okay. So walang ibang bansa. Tama yung sinabi mo sa sa Isaiah na pinagpalit niya ang ibang mga bansa para sa Israel. At ngayon, kiniklaim yun ng mga fake na Israel, no? Kaya ang tawag niya sa mga hindi Israelita, Goyim. Ganun kababa ang tingin nila sa ibang lahi. Kaya verse 5, sa gayon, tutuparin ko ang pangakong isinumpa ko sa inyong mga ninuno. Nabibigyan ko sila ng lupaing may dumadaloy na gatas at pulot pukyutan. Ang lupang tinatamasa ninyo ngayon, at ako ay sumagot, yada aking alahayam. Meron ba tayong gatas at pulot pukyutan dito sa sa Ophir?
Parang wala akong na balitaan tungkol dyan. So, Meron hindi tayong hindi yata ito pulot-pulutan. hindi ito literal na gatas at bulot-pukyutan, kundi yung kasaganaan na mayroon yung lupain na yun. Ngayon, nawawala na yung mga pulot-pukyutan kasi nawawala na mga bubuyog dahil sa mga 65G towers. No? Pero marami Meron naman naman tayong sis, pero produkto. mga cultured na, ibig sabihin alaga, Oo. yung farm na Okay. talaga. Okay, verse 6. At sinabi ni Yahweh sa akin, ipahayag mo ang lahat ng ito sa mga bayan ng Judea at sa mga lansangan ng Jerusalem. Sundin ninyo ang mga kautusan ng tipan na ito. So, ipahayag. Kasama iniutos yun na ipahayag mo ang lahat ng ito sa mga bayan ng Judea at sa mga lansangan ng Jerusalem. So, ipahayag, yan ay hindi lang obey, kundi ipahayag pa, i-share, no? Tapos mula pa no, verse 7, mula pa noong inilabas ko ang inyong mga ninuno mula sa Egypt hanggang ngayon, paulit-ulit ko na silang pinaalalahanan. Sundin ninyo ako. Paulit-ulit na, ngunit hindi sila nakinig o nagbigay pansin. Sa halip, sinunod nila ang katigasan ng kanilang masasamang puso. Tapos, kaya pinatupad ko sa kanila ang lahat ng sumpang nakasulat sa tipan ng aking ibinigay. So, yung mga sumpa ay pinatupad. Dahil, di ba yun ang consequence ng hindi pagsunod? Yung sumpa, kumbaga, nirelease, hinuhold ng alahayam, susunod ka o hindi. Pag hindi ka sumunod, i-release na lang sa kanyang kamay. Kumbaga, inaalaw na lang niya. Di ba yung mga sumpa na yun na yung lahat ng binanggit niya doon sa Deuteronomy 28? Oo. Kaya dapat lagi nating binabasa yun tuwing new moon, mga sumpa at pagpapala. No? Pero ang pagpapala naman, libong henerasyon, no? Okay, verse Kasi 9. kahit hindi mo naman basahin na yun, ibig sabihin, binigay na sa atin yung mga alituntunin, paano sundin Oo. ang kanyang mga batas, paano sundin ang kanyang tipan. So, nakalagay naman doon na sa pagsunod, may pagpapala, ngunit sa pagsuway ay may sumpa. Mm-mm. So mga mga kapatid, Deuteronomy 28. Oo. Ayun, Mula verse, basahin ano niyo yan yun. mula verse Oo. 15 hanggang 58. Biruin mo, napakalayo, napakadami. Mas Ng marami ang blessing. sumpa kaysa Ay, doon sa mas marami pagpapala. sumpa. Oo. So, kahit na hindi mo balik-balikan yun, talagang napakaraming sumpa. Kaya, mayroon pang mga nakalagay doon sa sumpa na magpapadala siya ng mga salot na hindi pa naranasan ng buong mundo. Hindi ba naranasan natin yung COVID? Hindi yung nangyari noong panahon ng Oo, mga Israelites. mga invento na kasi yun eh. Tapos mayroon pa daw higit na na salot na paparating na hindi pa nararanasan at hindi na muling mararanasan pa. Marami siguradong mamamatay pag Yun nga eh. So talagang matindi. Kawawa yung may mga natuklaw, na bakuna. Noon ang kaparusahan, 'di ba? May tinutuklaw ng ahas, tapos bumubuka na lang ang lupa para lamunin sila. Pero sa panahon natin, yung lahat ng mga nakasulat doon sa Deuteronomy 28 isa-isang nangyayari. Hindi nga lang sa pangkalahatang bahagi ng daigdig, kundi sa mga iba-ibang parte ng daigdig. So doon natin makikita na mayroon pa ring kaibahan yung mga pinili ng alahayam, yung kanyang bayan. Iniingatan niya pa rin yung kanyang bayan. Kasi, 'di ba, lalo na nung dumating yung yung COVID sa atin. Tayo itong pinakamaliit na bansa, pero mas maliit din ang
namatay sa COVID kaysa sa kumpara mo sa mga malalaking bansa na mga modernized na. So makikita pa rin natin yung pag-iingat ng alahayam sa atin sa bansang Ophir. Siguro, at saka baka may ano din yun sa DNA natin, no? Okay, verse 9 tayo. Pagkatapos sinabi ni Yahweh sa akin, may sabwatan ang mga tao ng Judea at ng Jerusalem. Binalikan nila ang kasamaan ng kanilang mga ninuno na lumabag sa aking tipan. So ginaya yung mga ninunong lumabag sa kanyang tipan. Pinili nilang sumamba at maglingkod sa mga idolo. Ang sambahayan ng Ephraim at ang sambahayan ni David ay lumabag sa tipan na aking ginawa. Kaya magdadala ako ng kapahamakan na hindi nila matatakasan. Kahit sila ay manalangin, hindi ko sila pakikinggan. Ayan, ang ano, hindi na niya pakikinggan. Tatawag sila sa kanilang mga idolo na kanilang sinusunugan ng kamangyan o insenso. Ngunit hindi sila maililigtas sa oras ng kapahamakan. Ikaw, Iba yung ano, 'di ba? Yung kamangyan at saka insenso. insenso ang ano na sa Kamangyan English. ay para sa mga idolo. Insenso para kay Yahweh. Oo, insenso. Hmm. Ikaw Israelita sa Judea, kasing dami ng iyong mga lumusod. Oo, pero insenso na sa English eh. Anyway, sige. Ikaw Israelita sa Judea, kasing dami ng iyong mga lumusod ang iyong mga idolo. Kasing dami ng lansangan sa Jerusalem ang inyong mga altar para kay Baal. So bawat lansangan ay may altar. Parang 'di ba sa Baguio, kung saan lalo na sa mga yung mga Asian countries, ano yan, lahat yan may mga Buddha diyan, may mga idolo bawat Palakihan, lansangan. 'di ba? Oo, Palakihan ng mga lahat rebulto. sa mga mall. Kasi mayroon sa Bicol, mayroon silang ginagawa bandang Sipokot. Tama Lahat ng ba? tourist spot nga ata meron Oo. eh. Bandang Sipokot, mayroon silang ginagawa na pinakamalaking imahe ng ni JC. Oo. So, yun daw ay iko-contest nila sa book, Guinness World Sa Record. Pangasinan, di ba? Meron din. Ay, Hmm. talaga? Na yun, Ano yun sa Brazil? pinakamalaki, Kukumpit nila sa Brazil. pinakamataas. Mas mataas pa Nakita sa ko na Brazil. yun nung dumaan kami doon. Pero ginagawa pa lang, parang half pa lang yata yung construction nila. Kasi parang ngayon, dito naman sa bandang naman, Bulacan ba yun? Statue of Liberty naman. Hmm. O, kung ano na nilalagay nila, no? O, ikaw Israelita sa Judea. Okay. Verse 14, huwag kang manalangin para sa bayang ito ni maghandog ng panalangin, sapagkat hindi ko sila pakikinggan pag sila ay tumawag sa akin sa oras ng kanilang kapighatian. So pinagbawalan siyang manalangin para sa mga nag-idolatrous Oo, people. sa So idolatrous country. paano yan kung mismo kapamilya mo ang nag-idolatry? Hmm. Nako. Basta kung ano ang panalangin ko na lang dyan, kung paano niyang nakontrol ang puso't isip ni Paraon, kaya niya ding kontrolin ang puso't isip ng ating mga mahal sa buhay. Di ba? Sa kanyang kalooban. Mas kilala naman niya, di ba? Oo. Verse 15, ano ang ginagawa ninyo sa aking templo kasama ang ibang Israelita na may masamang balak? May iwasan ba nila ang kaparusahan sa kanilang mga karneng handog? Sila ay nagagalak habang gumagawa ng kasamaan. Tinawag niya, so nag-o-offer pa, nag-burnt offering pa rin sila. Tinawag ni Yahweh ang mga Israelita na masaganang punong olibo na may magandang bunga. Kasi di ba ang mga magulang natin pag nanganak konti na ang 5, konti ang 7, di ba? Talagang paramihan ng anak nun eh.
Ngunit Oo. kasabay sa ingay ng malakas na unos, susunugin niya ito at babaliin ang mga sanga. Tapos ngayon, hirap na magbuntis yung iba. Panahon natin, biglang bagsak. Very drastic daw ang pagbagsak ng ating childbirth. Oo. Ma Tapos di ba mayroong kumakalat na message na lahat ng nagpabakuna para sa COVID hanggang 2030 na lang daw sila. Kasi ang layunin daw talaga ng bakuna na yun ay depopulation. tagal na naman sinabi yun, di ba? Oo. 2010 pa. Hanggang 2030 na lang daw yung mga nagpabakuna. Kaya medyo alaga ako sa mga yung sa mga food supplement, yan, cleansing, diet, yan. Mm. Buti na lang, hindi sila kumakain mo masyado ng pag ako kasama. Pero hindi pa So, rin yung natin mga alam. nagpabakuna talagang kailangan ingat-ingat na lang. Saka hindi parang hirap magbuntis. Yun nga. Parang ibig sabihin talagang yung curse hinayaan sa kanila. Tapos ngayon, ang mga anak naman, yung nagbubuntis, pagka-anak, pinababakunahan din, hindi ko nalang masabi. Naku, hindi naman ako magulang ito. Hindi ko masabi, huwag kang Kasi may tayo naman, di ba, nung mga bata tayo, pag nagpabakuna tayo sa school, safe pa nung araw di ba, yung mga anti-polio, Oo, yun nga. yun, Actually di ba? ngayon, hindi na kahit yung yung binibigay sa school na pamurga, yung pamulate. Oo, Ayoko nang oo. bigyan yung anak ko kasi malamang pati yan gagamitin. Meron yan, oo. Oo. Di ba? Tsaka ang kasi, yung ginagawa kasi ngayon, sabay-sabay, parang cocktail. Di, ang lakas ng tama nun sa lalo na bata, mahina pa ang immune system. Unlike tayo noon, di ba, Oo, minsan every lang. year, di ba? Minsan Basta ang lang naaalala ko, anti-tetano lang yun eh. Isa-isa lang tayo noon Oh, tapos anti-polio. Tapos Kailangan Oo, mga BCG. madami na nga Mga absent na BCG. tapos. Diphtheria, no? Hmm. So verse 60, tinawag ni Yahweh ang mga Israelita na, yun nga, mas ganang Verse 17, si Yahweh ang inyong alahayam na nagtanim sa inyo, ay nagtakda ng kapahamakan laban sa mga Israelita. Dahil ang sambahayan ni Ephraim at sambahayan ni David ay gumawa ng karumal-dumal at pinagnitngit ako sa galit sa pagsusunog ng kamangyan kay Baal. Sa idolo ni Baal. Ang sabwatan laban kay Jeremiah. Ito, ano kaya naramdaman niya dito, no? Pinakita sa akin ni Hawa ang mga balak nila laban sa akin, kaya nalaman ko. Ako ay parang korderong inosente na dadalhin sa katayan. Parang naulit to sa sa panahon natin, sumisero. Hindi ko alam na may sabwatan pala silang patayin ako. Sabi nila, wasakin natin ang punong kahoy at bunga nito. Putulin natin siya mula sa lupa upang hindi na maalala ang kanyang pangalan. O hindi nga lang tinago, binaon ang pangalan, siniraan pa, di ba? Kaya pinutol ang puno. Kaya nga, di ba, yun daw ang tanda na siya ay isang Totoo. propeta. Totoo. Dahil wala ni isa sa mga propeta na hindi pinagbantaan ng buhay. At lahat sila ay pinatay. Okay, verse 20. Ngunit ikaw, Yahawa na alahayam, ang makatarungang hukom na sumusubok sa puso at isipan, ipinaalam mo ito sa akin at pinagkakatiwala ko sa iyong aking kaso. Sinabi ng mga taga-Anatot na nagbanta sa akin, huwag kang manghula sa pangalan ni Yahawa o papatayin ka namin. Sinabi ng alahayam, parurusahan ko sila, mamamatay sa tabak ang kanilang mga kabataan at magugutom ang kanilang mga anak. Ganun ganun ang ganti, no? Sobra-sobra. Pag talaga pinili ka, tapos ang ganti niya
Hindi mo matatawaran, no? Wala ni isang matitira sa kanila sapagkat magdadala ako ng kapahamakan sa kanila sa taon ng kanilang parusa. O, Jeremiah 27. So na ano tong Jeremiah sa chapter 27 na ano na ganap, no? May karagdagan kayo mga kapatid. Ito ang, kung wala na, ito ang salita ng alaya. Be blessed. Be blessed, Shalawam. Be blessed. May anong bagong musika sis? Bagong awitan? Dalawang Ano ba ang nababagay dito sa ating binasa? Ano ba yun? Yung Panunumbalik ulit? hindi, yung isa kanina. Yung isa kanina. Yahawa siya ang pag-asa. Yung isa pa. Ano yun? Bagong buwan? Isa pa. I am Yahawa. Draw me closer. Ano? Draw me closer. Yun. Okay. Mayroon ka ng ano nito. Mukhang hindi ko na ayun nga yung error. Oo. Pero Wala. inulit ko. Subukan mo nga sis. Kasi inulit ko siya. Na-send. Ito na lang walang lyrics. Okay, sige. Okay lang. Salamat mga kapatid. We bless you, Lord. Kim Yahawashai, my soul is thirsting for you, lifting my praise higher to you. You are my good. You are my Savior. My heart finds rest in you. Draw me closer, take me deeper. I want your
So ito pong awitin na ito Yada. ay nirevise ko. Pinalitan ko yung Redeemer at ginawa kong burden bearer. Mhm. So, Ganda na. oo, Ganda ng nirevise. kanta. Kaya lang hindi na i-record eh. Siguro may nilagyan na restriction. Kasi nung una, yung mga unang mo, di ba, na play Oo, mo, naglagay sila ng restriction siguro. siguro nga. So anyway, Practice na lang medyo, natin siya. oo, konting polishing pa para ma-finalize natin yan. Oo. Okay, sige mga kapatid. Sige mga kapatid. Be blessed. Shalom. Be Maraming blessed. salamat. Shalom.